Mabuti naman at kayo na ho mismo ang nagdala ng lalaki yan dito sa pamamahay ko. Ang akala ko, kailangan ko pa kayong sadyain doon sa bahay nyo para lang magkita kaming dalawa. Nandito na ho ako. Kung pwede lang ho, itigil niyo na ang pagpapahanting sa akin. Wala ka sa posisyon para pagsabihan ako, bata. Ikaw ang may atraso sa anak ko. Walang yaka. Ilang linggo mo rin akong pinahirapan sa paghahanap. Akala mo ba, basta ko nalang hayaang hindi mo panagutan ang ginawa mo sa anak ko? Pasensya na ho kayo, mister. Hindi ko ho kasi nalaman kaagad na may ginawa palang kalokohan ng sutil na pamangkin kong to eh. Pero ngayong nadala ko na siya rito, sana'y mapag-usapan na natin ang maayos kung paano natin susolusyonan itong issue. Simple lang naman ang solusyon. Panagutan niya lang ang anak at magiging apo ko. Tapos agad ang usapan natin. Gusto kong makasal sila sa lalong madaling panahon bago pa lumubo ang tiyan ng anak ko. Teka lang ho. Willing naman ho akong panagutan ng bata, sir. Pero sobra naman ho yatang magpapakasal kami. Hindi naman ho namin mahal ang isa't isa. Sana'y iniisip mo yan bago mo ginalaw ang anak ko. Kinalaw? Ginusto naman ho ni Charity yun ah. Ba't talagang... Pero sige, gusto niyong pakasalan ko ang anak niyo? Sige, para matapos na tong usapan na to. Sa isang buwan din, pakakasalan ko siya. Doon sa probinsya ng lola ko, may ancestral house siyang iniwan sa akin nung namatay siya. Doon natin ganapin ang kasal. Ano? Bakit doon, iho? Ni hindi mo pa nga napupuntahan yun, di ba? Basta't yun ang gusto ko, Chang. Kahit yun man lang sana, ibigay niyo na sa akin. Sige, payag ako. Ang mahalaga lang naman sa akin ay panagutan mo ang anak ko. Yun naman ho pala eh. O paano? Hanggat hindi pa ho kami kasal nitong anak niyo, iiwan ko muna siya rito sa inyo. Mauna na ho kami. Halika na, Chang. Pasensya na ho kayo sa asal ng pamangkin ko. Pagsasabihan ko na lang po siya pag uwi namin. Pasensya na rin ho kayo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa habang lumalabas ako ng mga sandaling yon sa bahay ni na Charity. Ni hindi ko na nga alintana noon na may hawak palang baril ang tatay niyang pulis. Sobrang sama ng loob ko dahil pakiramdam ko ako ang agrabyado sa sitwasyon. Si Charity, schoolmate ko siya nung high school. Ni hindi ko nga siya girlfriend noon eh. Pero alam kong noon pa man, may gusto na talaga siya sa akin. Kaya nga pinormahan ko siya para makaisa ako nung nagkita ulit kami sa reunion ng batch namin. Hindi ko naman alam na mabubuntis ko agad siya. Sa probinsya ng lola ko siya dinala para doon pakasalan. Ang hindi ko inaasahan, doon din pala ako patitinuin ng tadhana matapos malagay sa bingit ng kapahamakan ang mag-ina ko. Dahil sa mga nilalang na hindi ko akalaing naninirahan pala doon. Ako nga pala si Primo. Matagal na akong subscriber dito sa channel nyo, pero nahihiya akong ipadala ang karanasang ito noon dahil alam kong marami ang magtataas ng kilay kapag narinig nila ito. Kinumbinsi lang talaga ako ni Mrs. Kaya eto, sa wakas ay may ibabahagi ko na rin ito sa iba. Sana lang ay wag niyo akong husgahan at sana may matutunan kayo sa karanasan kong ito. Primo! 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 Oh, Chang, kayo pala. Bakit po? May kailangan ho ba kayo? Wala naman. Ikaw, kailangan mo ba ng tulong dyan sa pag-aayos ng gamit mo? Hindi na ho. Kaya ko na ho ito. Magpahinga na lang din ho kayo at alam kong napagod din kayo sa biyahe. Naihatid ko na rin nga pala si Charity sa magiging kwarto niya. Doon ko siya ipinuesto sa bandang dulo dahil yun lang ang may banyo sa loob. Para naman hindi na siya lalabas pat mahirap para sa buntis ang pagpaparot pa rito. Napasimangot ako nang marinig ko ang pangalan ni Charity mula sa tiyahin kong itago na lang natin sa pangalang Cora.
Masyado kayo nag-aalala sa kanya, Chang. 2 buwan pa lang ho siyang buntis. Hindi pa naman humalaki ang tiyan niya. Kayang-kaya niya pang sarili niya. Huwag kang ganyan sa magiging asawa mo. Para sabihin ko sa'yo, mahirap ang magbuntis, primo. Dapat kayo inaalalayan mo si Charity. Lalo't wala pa rito ang tatay niya. Okay, sabi niyo eh. Kararating lang namin noon sa ancestral house na ipinamana sa akin ng nasira kong lola sa side ng tatay ko na kahit kailan ay hindi ko naman nakilala. Pumasok si Chang sa kwarto ko habang nag-aayos ako ng gamit at kung ano-anong sinasabi niya, kaya hindi ko nagawang itago sa kanya ang pagkairita ko. Napabuntong hininga na lang tuloy siya sa mga naging sagot ko. Malaki pala itong ancestral house na ito, no? Kaya lang, medyo luma at malayo sa kabihasnan. Halos wala akong kapitbahay sa paligid. Probinsyang dating. Buti at mukhang matibay pa rin ito. Kahit na ilang taon nang walang nakatira dito. Meron naman ho kasing nag-aalaga nito, si Mang Kimo. Yung caretaker ng lola kong Hilaw. Bukas, ipapakilala ko siya sa inyo. Matabil talaga ang dila mong bata ka, no? Huwag mo nang tawagin ng ganyan ang lola mo at nasa pamamahay ka niya. Bahay ko na to, Chang. Ipinamana niya na sa akin to, di ba? Akala niya siguro, sapat ng pangbawi to para sa hindi pagkilala sa akin nang walang kwenta kong tatay. Yun na nga ang ipinagtataka ko sa iyo, iho. Noon naman ay hindi mo iniintindi ang bahay na to dahil ang sabi mo, wala kang pakialam sa kahit na anong ibigay sa iyo ng partido ng ama mo. Pero ngayon, bakit dito mo naisipang pakasalan si Charity? Isa pa, napansin mo bang ni wala man lang simbahan o kapilya ang baryong ito? Kailangan ba talagang may malalim na dahilan, Chang? Di ba pwedeng trip ko lang? At saka, Chang, ang sabi ho ng asawa ni Mang Kimo, pwede naman daw imbita na lang dito sa baryo yung pare sa bayan. Total, piyesta rin naman sa baryong to, yung mismong araw ng kasal namin. Sayang naman kasi tong bahay na to. Total naman sa akin na to. E di, pakinabangan ko na rin. Hindi ako tumitingin noon sa direksyon ni Chang at nagpapatuloy lang ako sa ginagawa ko. Hindi kasi ako magaling magsinungaling kapag tinititigan ako ni Chang sa mata. Siya ang nagpalaki sa akin simula nang mawala ang nanay ko sa panganganak sa akin, kaya kilalang kilala niya ako. Nangihinayang ka. Hindi ba't ang sabi mo noon, wala itong halaga sa iyo? Hindi naman mahalaga sa akin ang babaeng pakakasalang ko rito. Ano ka mo, iho? Wala ho, Chang. Ang sabi ko, umiwas lang din tayo sa eskandalo. Ayoko hong malaman ng mga kabarkada ko sa Maynila na nagpapikot ako sa babaeng ni hindi ko naman gusto. Dahil hinahanting ako ng tatay niyang pulis. Iho, huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Si Charity ang ina ng magiging anak mo. Kaya dapat mo siyang irespeto. Oh, na, Chang. Sige na, doon na kayo sa kwarto nyo at gusto ko na rin magpahinga. Pinuntahan nyo lang yata ako rito para sermonan eh. Ay, nako. Ikaw talagang bata ka, oh. Sinasabi ko sa iyo, kailangan magkasundo kayo ni Charity para naman maging maganda ang buhay ng magiging anak ninyo. Pinutol ng isang malakas na alulong ng aso ang sinasabi ni Chang. Noong una, lihim pa nga akong nagpapasalamat dahil parang nakaligtas ako sa pakikinig ng sermon niya. Pero agad ko rin yung pinagsisihan dahil sa naging reaksyon ni Chang pagkatapos. Ay, por Diyos por santo, Pimo. Silipin mo nga muna sa kwarto niya si Charity at baka kung napano na yun.
Ako'y kukuha lang ng bawang at asin at ang maisaboy sa buong bahay. Umaalulong ang mga aso sa labas. Baka mamaya'y may masasawang elemento dyan sa paligid. Mahirap na. Buntis pa naman ang magiging asawa mo. Sus, kayo talaga, Chang. Masyado kayong mapamahiin. Hindi na huso ang mga ganyan ngayon. Aba, primo. Sa Maynila siguro'y uubray ang pagsasawalang bahala mong ganyan. Pero baka nakakalimutan mong nasa probinsya tayo ngayon. Wala kang ang kakilala rito eh. Kaya hindi ka dapat nagpapakampante. Hindi mo alam kung anong klaseng mga nilalang ang pwedeng naninirahan dito. Nilalang. Ano naman yung iniisip yung nakatira dito, Chang? Mga aswang? Huwag mo ngang banggitin ang salitang yan. Sumunod ka na lang sa utos ko. O baka gusto mong pagsamahin ko na lang kayo ni Charity sa iisang kwarto. Ito Gusto na, mo? ito na siyang. Sisilipin ko na siya. Ay, pambihira talaga tong buhay na to, oh. Nakasimangot ko na lang na sinunod ang utos ni Chang noon sa takot na totohanin niya ang kanyang sinabi. Padabog akong naglakad sa sobrang inis ko. Nang makarating ako sa tapat ng kwarto kung nasaan si Charity, hindi na ako nag-abala pang kumatok at basta ko na lang binuksan ang pintuan. Eksaktong inabutan ko siyang akmang bubuksan yung bintana na para bang may binabalak siyang silipin kung ano doon. Ginagawa mo dyan? Primo? Bakit mo binubuksan yung bintana? Ha? Kasi, ano kasi? Tumaas ang kilay ko nang mapansin kong parang hindi niya alam kung anong isasagot niya. Kinakagat niya yung pang-ibabang labi niya tapos hindi siya makatingin sa akin. Tinatanong kita anong ginagawa mo dyan. Kasi may nakita akong kamay na humawak dito sa salamin ng bintana. Kamay? Oo, Anong kamay? parang may tao dito sa labas. Bumakat kasi yung kamay niya dito sa salamin. Hindi ka ba nag-iisip? Paano magkakaroon ng tao dyan sa labas? Nasa second floor ng bahay tong kwarto. Ano yun? Gumagapang dyan sa pader? Pero, tingnan mo, Primo. Bumakat talaga yung kamay niya. Iginigiit pa sa akin ni Charity ng mga sandaling yon na may nakita siyang kamay na humahawak doon sa bintana. Textured at frosted kasi yung salamin doon. Yung hindi mo kita ng malinaw ang nasa labas pero makikita mo mula sa loob kung may anino o bakas doon. Nang sipatin ko yung itinuturo niya, medyo nagulat ako. Kasi totoong may hugis nga ng kamay na bumakat sa salamin. Baka naman dati na yan dyan. Huwag mo nga pinagtatatakot ang sarili mo. Para kang timang eh. Mas matakot ka na baka dapuan ka ng dengue. Siguradong papasukin ka ng lamok kapag binuksan mo yung bintana. Kaya itigil mo yan. Idadamay mo pa yung anak mo sa kalokohan mo. Sorry. Matulog ka na nga. Primo, pwede bang... Ano na naman? Nangya naman oh. Gusto ko na magpahinga eh. Wala. Okay na pala. Sige, pahinga ka na. Ay, ang arte. Tatalikod na sana ulit ako noon para bumalik sa kwarto ko. Pero umalingaw-ngaw na naman yung malalakas at nakakakilabot na alulong ng aso sa labas. Kasunod noon, parang nakarinig pa kami ng mga nagtatakbuhang yabag sa bubong. Nang sulyapan ko si Charity, nahalata ko agad sa mukha niya ang takot. Nakatingin siya sa akin na parabang nagpapasaklolo at kulang na lang ay tumakbo siya at akapin ako. Pero mukhang pinipigilan niya ang sarili. Oh, Primo, mabuti naman at sinilip mo si Charity.
Kayo pala, Chang. Sakto at pabalik na rin naman ako ng kwarto eh. Oh siya, sige na't bumalik ka na nga doon. Tapos na rin naman ako magsabi ng asin sa ibaba. Pati na rin dito sa ibang parte ng second floor. Dahil nadaanan ko na rin naman yon. Ito na lang kwarto ni Charity ang hindi pa. Maigi pa nga akong sabuyan nyo ng asin ng kwarto niya. Tadtarin nyo na rin ho ng bawang at baka kung mapano pa yan. Kanina pa yung natatakot dahil sa alulong ng aso. Kayo kasi, kung ano-anong pinagsasabi nyo tungkol sa aswang-aswang na ganyan. Mamaya niyan, mapano pa sa sobrang takot yung si Charity. Cargo di konsensya pa natin yan. Aba, tingnan mo itong batang ito, talagang matabilang dila mo, ano? Nag-iingat lang ako. Abay, hindi natin kabisado ang lugar na to, no? Maigi na yung handa. Wala namang mawawala sa atin. Oh siya, sige ho. Kayo na ho ang bahala. Samahan nyo na rin ho siguro yung Charity na yan dito sa kwarto niya. Kung talaga nag-aalala kayo. Magandang ideya. Mabuti pa nga siguro yun. Ayos lang naman sa'yo ang ganun, iha, no? Oo naman po, Aling Cora. Salamat po. Sus! Siyang na rin ang itawag mo sa akin. Total naman, ilang linggo na lang magiging asawa ka na nitong pamangkin ko. Naku, sige po, Chang. Yan! Di mas maganda. Iniwan ko silang dalawa dun sa kwarto na nagtatawanan. Napapailing na lang ako habang naglalakad palayo at nanunumbalik sa isip ko ang takot na nakita ko sa mukha ni Charity kanina. Nakaramdam ako ng parang kakaibang kabog sa dibdib ko habang inaalala noon ang nakakaawa niyang mukha. Kaya ng mga sandaling yon, hindi ko na malayang parang kusa na palang naglakad ang mga paa ko pababa sa first floor ng bahay. Namalayan ko na lang na dumiretso na pala ako sa kusina at dumadakot ng asin sa lalagyan para isabo yon sa labas naman ng bahay. Ay, teka. Ano ba tong ginagawa ko? Primo, huwag mong sabihin lumalambot ka na agad sa babaeng yun. Napalamuko ako sa sarili kong mukha dahil doon. Hindi ko nagustuhan ang ideyang pumapasok sa isip ko ng mga sandaling yon. Kalma, Primo, kalma lang. Wala lang yan. Natural lang na mag-alala ka dahil anak mo ang dinadala niya. Ganun talaga, normal lang yan. May sabi na nga tong asin. Total, nandito na rin naman ako eh. Sir? Ay, nako. Ako lang ho ito, Sir Primo. Pasensya na ho. Mukhang nagulat ho yata kayo. Ay, kayo lang po pala yan. Manggi mo. Akala ko naman kung sino na. Pasensya na ho ulit. Pinapastol ko ho kasi yung mga alaga kong kambing. Kaya napadaan ako dyan sa tapat ng bahay. Nasipat ko ho kasing kinakausap ninyo ang sarili ninyo. Kaya pumasok ako. Baka kako kung napapano na kayo eh. Nakaramdam ako ng pagkapahiya nang mahuli ako ni Mang Gimo na kinakausap ang sarili ko. Ni hindi ko naramdaman nun ang presensya niya sa paligid. Kaya nga halos tumalo ng puso ko nung bigla na lang siyang sumulpot. May iniisip lang ho ako, Manggi mo. Ganun lang ho talaga ako. Ganun ba? Aanhin niyo po pala yung dinakot ninyong asin, Sir. Nagluluto ho ba kayo? Dito ho yata nanggagaling yung mabangong putaing kanina ko pa naaamoy. Nasa labas pa lang ako kumakalab ng sikmura ko dahil amoy masarap. Ho? Manggi mo, hindi naman ho ako nagluluto. Baka ho sa ibang bahay yun. Dinala lang siguro ng hangin yung amoy. Ito ho kasing asin, isasaboy ko dyan sa palibot ng bahay sa labas. Ay, bakit naman no? Ito kasing si Chang eh.
Narinig lang na may umaalulong na aso sa labas kung ano-ano nang iniisip na kababalagan. Pero tama nga naman siya na wala namang mawawala sa amin kung susunod kami sa pamahiin. Kaya heto, magsasaboy nga sana ako ng asin sa labas para pangontra kung sakali man raw na may aswang dyan sa paligid. Ho? Eh, seryoso ho ba kayo, sir? Asin, pangontra sa mga aswang dito? Grabe naman to si Mang Gimo. Tawanan ba naman ako? Pasensya na ho. Natatawa ho kasi talaga ako, sir. Ay, nako. Kung sa bagay, ganyan talaga ang mga taga Maynila, no? Basta usapang aswang, ang alam nyo agad na solusyon, asin at bawang. Hindi naman lahat ng aswang tinatablan dyan Biglang nawala ang ngiti ko dahil sa sinabing niyo ni Mang Gimo. Ang buong akala ko pa naman pinagtatawanan niya ako dahil iniisip niyang naniniwala ako sa aswang. Pero iba pala ang dahilan kung bakit siya natatawa sa akin. Teka, anong ibig niyong sabihin, Mang Gimo? Naniniwala ho ba kayo sa aswang? Abay, oo naman. Kayong mga Manilenyo lang naman ang madalas na hindi naniniwala sa kanila. Bibihira lang sa aming mga probinsyano ang ganun, sir. Pambihira. Akala ko pa naman pinagtatawanan niyo ako dahil iniisip niyong naniniwala ako sa aswang. Ang totoo niyan, sinusunod ko lang naman si Chang Nako, hindi ho yun ang dahilan kaya ako natatawa sa inyo, sir. Yang hawak ninyong pangontra, yan ang pinagtatawanan ko. Bakit naman ho? Paano kasi? Halos lahat na yata ng mga taga Maynilang napadayo rito noon pa. Ganyan lang din, kasimple kung mag-isip. Asin at bawang lagi ang alam ninyong panlaban kapag may aswang sa paligid. Hindi nyo man lang ba alam na may mga uri ng mga aswang na namumuhay din gaya natin at hindi natatakot sa ganyan? Dahil gumagamit din sila niyan Teka ho, ngayon lang ho ako nakarinig na may mga uri pala ng aswang na gumagamit din ng asin at bawang At saka, papaano hong namumuhay sila ng gaya natin? Di ba? Kumakain nga ho ng karne ng tao ang mga aswang? Hindi naman lahat ng aswang karne ang gustong kainin, sir. May mga aswang na kinakain lang, lamang loob. Meron sa kanila, puso lamang ng tao ang gusto. O kaya atay, o di kaya'y bituka. Bawat lahi ng aswang, may kani-kanya rin silang hilig o paborito. Kagaya natin. At alam niyo ba, na ang iba sa kanila, hindi rin kumakain ng hilaw na karneng tao. May mga uri din ng aswang na ang gusto, yung iniluluto, na parang normal na karne lang. Talaga ho? Oo, sir. Kaya nga hindi rin sila madaling makilala. Halos wala rin kasing pinagkaiba ang mga itsura o amoy nila sa atin. Dahil hindi sila kumakain ng hilaw, hindi rin sila namamaho. Kaya mas mahirap matukoy ang mga katulad nila. Paano nyo naman ho nalaman ng lahat ng yan, Mang Gimo? Nakakita na ho ba kayo ng aswang? Aba, oo naman, sir. Maraming beses na. Oh? Kung hindi nyo kasi na itatanong, sir, dito mismo sa lugar na ito, maraming nakatirang aswang. Parang nakagat ko bigla ang dila ko sa sinabi ni Mang Gimo. Napatitig ako sa mukha niya na malawak ang pagkakangisi na parabang nakakaloko. Hindi ko tuloy alam noon kung pinagtitrepan niya lang ba ako o ano. Ang totoo, kinikilabutan ako sa sinasabi niya. Ayaw mong maniwala.
kung sabihin ko sa iyo, sir, na may paparating na aswang dito sa bahay niyo ngayon mismo, hindi ka pa rin ba maniniwala? Mang Gimo, ano ho ba yung mga sinasabi niyo? Ayan, sir. Hindi niyo ba naririnig ang mga yabag niya? Malapit na siya. Gimo! Nandito ka lang palang lalaki ka. Abay, kanina pa kita hinahanap pa. Sabi ko sa iyo, sir, may paparating na aswang eh. Pambihira ka, Mang Gimo. Akala ko pa naman, seryoso kayo sa pinagsasabi niyo. At ano na naman ang pinagsasabi mo rito kay Sir Primo, ha, Gimo? Ikaw talagang tao ka. Kapag nalalasing ka kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Aba, bakit, Rodelia? Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Sir, tignan mo nga yung babaeng yan. Mukha bang normal na tao yan sa'yo? Ayan o, ang gulo ng buhok, mukhang bruha. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na yan ang naging asawa ko. Ako talaga naghahanap ka ng sakit ng katawan mo, ano? Halika nga rito, chichinalasin kitang damong huka! Parang gusto kong batukan si Mang Gimo ng mga sandaling yon nang makita kong ang aswang palang tinutukoy niya ay yung asawa niyang si Manang Rodelia. Lalo pa akong nainis dahil nang ilapit niya sa akin ang mukha niya ay nalanghap ko ang amoy ng alak sa hininga niya na hindi ko agad napansin, gayong ilang minuto na rin kaming nag-uusap. Pagkatapos noon tumakbo na siya palabas ng bahay dahil kilabol na nga siya ng asawa niya habang nakaamba na papaluin siya ng tsinelas. Napailing na lang ako habang pinanonood ko ang mag-asawa hanggang sa makalayo na sila. Pero nang mga sandaling yon, dahil sa nakita ko, ay bigla na lang nawala sa isip ko ang paksa tungkol sa aswang na pinag-uusapan namin ng katiwala kani-kanina lang. Naisip ko bigla na hindi malayong maging gaya ako ni Mang Gimo pagkatapos ng kasal namin ni Charity. Lasinggero, weirdo at miserable dahil hindi niya mahal ang babaeng pinakasalan niya. Dahil sa naisip kong yun, bigla ko na lang initsa sa kung saan yung dinakot kong asin kanina. Bakit nga ba ako nag-aabala para sa babaeng yun? Ay, makapamanhik na nga lang ulit dun sa itaas. Kanino ka pa gustong magpahinga eh. Oh, Primo, nandiyan ka na pala. Saan ka ba nang galing? Kanina pagkagising ko hindi na kita naabutan sa kwarto mo. Ah, maaga ko kasi ako nagising. Namamahay pa yata ako. Naglalakad-lakad lang ho ako dyan sa labas para sana makisalamuha sa mga tao rito. Kaya lang, parang wala naman akong makitang tao sa paligid. Kaya umuwi na lang ako. Ewan ko ba, iho? Napansin ko rin yan nung nagwalis ako ng bakuran kaninang pagkagising ko. Napakatahimik. Akala mo'y tulog ang buong baryo. Samantalang kahapon naman nang dumating tayo, maraming tao dyan sa paligid. Panay pa nga ang mga tingin sa atin para tayo mga celebrity. Baka naman po may mga ginagawa lang sila, Chang. Baka nasa bukid o may mga trabaho. Eto nga po pala yung sinangag. Kain na po tayo. Ewan ko ba, iha? Nakapagtataka lang kasi talaga. Noon kasing sa probinsya namin hindi naman ganyan. Tuwing umaga, doon mo makakasalamuha mga kapitbahay mo dahil lahat sila nasa labas. Dito sa baryong to, kakaiba. Ay, ayan na naman kayo, Chang eh. Binibigyan nyo ng meaning ang lahat. Kahit mga simpleng bagay lang. Hayaan nyo sila. Hindi naman natin problema kung anong trip nila sa buhay. Primo, may napansin ka bang kakaiba kagabi? Bukod sa mga alulong ng aso, hindi ba bumaba ka? Wala. Wala akong oras para mag-imbestiga kagabi. Kumuha lang ako ng tubig tapos natulog na ako. Ano akala mo? Mag-aaksaya ako ng oras dahil lang natatakot ka? Hindi naman sa ganun. Primo, isa pang kausapin mo ng ganyan si Charity, malilintikan ka na sa akin. Ano na naman, Chang? Tama na ho yan, Chang. Kumain na lang ho tayo. Eto, Primo,
ipinagtimpla na kita ng kape. Gatas naman o itong sa atin, Chang. Napailing na lang si Chang habang hinahainan kami ni Charity na ng mga sandaling yun halatang pinipilit lang na ipakitang ayos lang siya. Aaminin kong kahit ako nakaramdam din bigla ng awa at pagkakonsensya sa nasabi ko, kaya nanahimik na lang ako at kinain yung almusal na inihanda niya. Samantalang yung mga sinasabi naman ni Chang, hindi ko nagaanong binigyan ng pansin dahil iniisip kong napapraning lang siya. Noon lang kasi ulit nagpunta si Chang sa ibang lugar, kaya siguro kung ano-ano ang naiisip. Mga bandang hapon na, kagagaling ko lang noon sa bayan dahil umalis ako kaninang umaga para mag-asikaso ng mga kailangan sa kasal namin ni Charity kahit papaano. Ayoko naman kasing datnan ako ni Namang Rambo na wala man lang naihanda para sa kasal namin ng anak niya at baka may masabi pa sa akin. Papasok na sana ako sa bahay nung madaanan ko si Mang Gimo sa may bakuran. Nakasuot pa rin siya ng parehong kupas na sombrero gaya ng suot niya kahapon. Kaya lang parang may kakaiba sa kanya. Hindi na siya yung masigla at palabirong caretaker na nakilala ko kagabi. Napansin kong iika-ika ang lakad niya habang binubugaw ng tungkod ang mga kambing na pinapastol niya. Mang Gimo, kumusta? Napalingon siya, pero imbis na sumagot, tumangulang siya ng bahagya, tapos ay nagpatuloy sa ginagawa. Para bang ayaw niya akong makausap. Wala yata sa mutong si Mang Gimo ha. Baka nakatikim lang ng sermon ng asawa. Sa ibang araw ko na nga lang ulit siya kakausapin. Makapasok na nga sa loob. Primo, nandyan ka na pala. Ikaw pala. Ba't nakatayo ka dyan sa may pintuan? Inaabangan kasi kita. Hindi ka kasi umuwi kaninang tanghali. Galing ako sa bayan. May mga binili lang ako. Nasaan ba si Chang? Nasa kusina. Nagluluto ng hapunan natin. Tulungan na kita dyan sa mga dala mo. Hindi na, ako na. Maupo ka na lang doon. Masama sa buntis na nagbubuhat. Nagsalubong ang mga kilay ni Charity noon pero hindi na siya sumagot. Kahit ako, napaiwas din ang tingin sa kanya at nakaramdam ako ng hiya. Iyon ang unang pagkakataon na nakapag-usap kami ng maayos simula nang pumayag akong panagutan siya. Sa totoo lang kasi nakonsensya talaga ako sa naging trato ko sa kanya noong umagang yon. Kaya nagdesisyon ako na simula noon pipilitin kong makipag-usap man lang ng maayos sa kanya. Kahit papaano. No, bakit ayaw mo pang isara yung pinto? Diyan ka na lang ba tatambay? Isarado mo na yan. Tara na sa loob. Teka, may mga tao kasi parang papunta rito. Mga tao? Napalingon ako sa direksyong tinitingnan ni Charity. At oo, may 3 babae nga akong nasipat na naglalakad papalapit sa amin. Nakilala ko ang isa sa kanila, si Manang Rodelia, yung asawa ni Mang Gimo. Napatingin ako bigla sa relos ko at medyo nagtaka. Alas 5 na ng hapon na. Ba't parang ngayon lang nagsisilabasan ng mga tao rito? Oo nga eh. Kanina halos wala kaming nakikitang tao sa paligid. Bukod dun sa katiwala ng lola mong si Mang Gimo. Pero kahit siya, hindi rin naman niya kami kinakausap ni Chang. Baka wala lang sa mood. Nag-away silang mag-asawa kagabi. Yung babaeng nasa gitna, yan ang asawa niya, si Manang Rodelia. Ganun ba? Ano kayang pakay nila dito sa atin? Medyo gabi na. Malay ko. Di tanungin natin.
Inilapag ko yung buhat-buhat kong bag na pinaglalagyan ko ng mga ipinamili ko kanina sa bayan. Tapos inabangan namin yung 3 babae hanggang sa tuluyan na silang makalapit sa amin. Magandang gabi ho sa inyo, Sir Primo. Natatandaan niyo ho ba ako? Ako ho si Rodelia, yung asawa ni Gimo. Kami ho yung naging katiwala ng bahay na ito mula nang pumanaw ang lola niyo. Oo, Manang. Natatandaan ko po kayo. Magandang gabi rin. Ito bang magiging misis mo, sir? Abay kagandang babae. Kutis labanos, ang puti-puti at mukhang malaman. Oo. Siya nga ho. Ay, bakit parang hindi ka sigurado sa sagot mo, sir? Ho? Kasi... Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Charity. Siya na lang po ang itawag niyo sa akin. Ay, siya nga pala. Ito nga palang mga kasama ko, yung mga pamangkin ko. Dati rin silang tumutulong sa amin ni Gimo noon sa pag-aalaga at pagbabantay ng bahay na ito. Magandang gabi sa iyo, Sir Primo. Ako si Badette. At ito naman ang kapatid kong si Romel. Pasensya na kayo. Pipi kasi siya. Kaya hindi niya kayang ipakilala yung sarili niya. Napatulala ako sa mukha ni Badette nang mapabaling na ang tingin ko sa kanya. Morena, balingkinita ng katawan at maganda. Lahat ng tipo ko sa babae halos na kay Badette na. Pero hindi yun ang dahilan kaya hindi agad ako nakapagsalita, kundi ang kakaibang titig niya. Natauhan na lang ako nung marinig kong umuubo-ubo na ng peke si Charity. Hindi pala pinansin ni Manang Rodelia ang pagpapakilala niya. Ano po parang sa atin, Manang Rodelia? Ay, wala naman. Naisipan lang namin kayong bisitahin dahil gabi na nung dumating kayo. Kaya hindi na kami nakabati. Naku, dapat pala inaga-agahan niyo pong pagdalaw. Kanina kasi, Manang, wala kami nakitang tao man lang sa paligid eh. Ngayon lang kasi kami nagkaroon ng oras. Ang totoo niyan, hindi talaga mahilig lumabas sa umaga ang mga tao rito. Mas nagkakasalamuha kami kapag sasapit ng gabi. Dahil yun lang ang libreng oras namin. Bakit? Nakakaabala ba kami sa inyo? Naku, hindi naman sa ganun, Manang. Naisip ko lang po, kung maaga-aga sana kayo eh. Nakapaghanda man lang sana kami ng merienda. Para mas matagal ang kwentuhan natin. Nako, Primo. Itong asawa mo, mukhang hindi pala kaibigan, no? Hindi magandang ganyang ugali. Marami siyang makakaaway sa lugar na to kung ganyan siya. Bigla na lang bumulong ng ganoon sa akin si Badette, kaya napakunot ang noo ko. Alam kong narinig ni Charity yon dahil nakita ko siyang sumimangot, lalo na at hinaplos pa ni Badette ang braso ko. Nako, alam mo ba, Iha? Napakabait ng lola nitong si Sir Primo noong siya'y nabubuhay pa. Lahat kami rito kasundo nila. Ganun po ba? At sa katunayan nga, ang biro pa sa amin ng senyora noon gusto niya raw na ipakilala itong si Badette dito kay Sir Primo. Sayang nga at ngayon lang sila nagkita. Lalong nalukot ang mukha ni Charity sa sinabi ni Manang Rodelia. Kahit ako noon nagulat din. Hindi ko tuloy alam kung anong ire-react ko. Yung kasama nilang lalaking si Romel nakangisi rin. Parang wala si Charity sa harapan namin kung magsalita sila. Gusto ko sanang sitahin si Manang pero nagpigil ako dahil nakakahiya naman kung magkakaroon na agad kami ng kagalit iisang araw pa lang kaming nandoon. O siya, alis na kami, Sir Primo. Imbitahan niyo na lang kami sa mismong kasal ninyo, ha? Dito sa baryo namin, kapag may nagaganap na okasyon sa isang bahay, binubuksan yon para sa lahat.
Sana'y hindi nyo kami pagdamutan. Sige ho. Wala naman pong problema doon, Manang. Pakisabi ho sa mga kabaryo natin, imbitado kayong lahat sa kasal namin ni Cha. Ay nako, mabuti naman kung ganon. O paano, mauna na kami. Kita na lang ulit tayo sa ibang araw, Primo. Iingat ho kayo. Manang Rodelia, Badet, Romel. Mag-iingat din kayo. Lalong-lalo ka na, Charity Iha. Pagkaalis na naman ng Rodelia, bigla na lang nagsalita si Charity sa tabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa papalayong imahe nung tatlo sa labas. Mukhang mainit yatang dugo sa akin ni Manang Rodelia. Ha? Ano ka ba, Charity? Huwag mo nga seryosohin yung sinabi nila. Baka naman nagbibiro lang yung matanda. Ikaw naman kasi, masyado kang mahiyain. Nagkamali tuloy sila sa pag-intindi sa sinabi mo. Kasalanan ko pa pala yun? Ha? Wala naman akong sinabing... Teka nga, bakit parang sa akin ka nagagalit? Aakyat na ako sa kwarto. Abat, hoy! Hindi ko na nahabol si Charity. Bigla na lang siyang pumanik sa taas ng may pagmamadali. Gusto ko sana siyang sundan noon pero naunahan na naman ako ng inis ko. Tingnan mo tong babaeng to. Nagpapakumbaba na nga ako. Pinapakitaan pa ako ng kaartehan. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Oh, iho. Ano't niyayamukos mo na naman yung mukha mo? At saka, bakit nagmamadaling umakyat sa itaas si Charity? Nag-away na naman ba kayo? Ewan ko ba dyan sa babaeng yan, Chang? Masyadong maarte. Sinusubukan ko na nga makipag-usap pa lang ng maayos sa kanya. Pero siya pa tong mahirap kausap. Bahala siya sa buhay niya. Papanhik na rin ako. Hindi ako sasabay na magapunan sa inyo. Kaya wag niyo na akong tawagin. Gusto ko na matulog na maaga. Siya. Magpalamig ka muna ng ulo. Magsasaboy na lang ako ng asin sa labas at loob nitong bahay. Tapos, tatawagin ko na si Charity para kumain. Bahala ko kay... Teka, narinig mo ba yun, iho? Umaalulong na naman ang mga aso sa labas. Anong oras na ba? 5:30 ho. Ganitong oras din umalulong ang mga aso kagabi. Ay nako. Heto na naman tayo, Chang. Primo, umakyat ka na nga sa itaas at tingnan mo si Charity doon. Isang tabi mo muna yung away ninyo at hindi magandang pakiramdam ko. Chang naman, ano na naman ba yung nararamdaman niyo? Basta, hindi ka rin naman maniniwala kung sasabihin ko sa'yo. Pumanhi ka na doon. Ay, tingya talagang buhay na to. Wala na naman akong nagawa. Pumanik ako para tingnan nga si Charity pero nakakailang hakbang pa lang ako. Nakarinig na ako ng malakas na sigaw mula sa itaas. Si Charity! Dali-dali akong nagtatakbo paakyat. Nakasalubong ko si Charity sa mismong dulo ng hagdanan. Tumakbo siya palabas ng kwarto kaya hingal na hingal siya at mukhang takot na takot. Kita ko pang nagbubutil na yung pawis niya sa noo. Nanlalaki rin ang mata niya noon at nanginginig ang tuhod. Primo! Charity! Ano nangyari sa'yo? Ba't sumisigaw ka? Primo, may tao. Nakita ko. Pinipilit niyang buksan yung bintana ng kwarto ko. Ano? Primo, natatakot ako. Baka namamalikmata ka lang. Paano magkakaroon ng tao sa labas ng bintana? Wala namang... Teka nga. Titingnan ko. Huwag na. Huwag na, Primo, please. Natatakot ako. Huwag mo kong iwan. Cha! Napasalampak bigla ng upo si Charity habang hawak ang sikmura niya. Pagkakita ko noon, bigla na lang ako nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Parang kumilos mag-isa ang katawan ko at bigla na lang yumuko para pantayan ang mukha niya. Anong masakit siya? Yung tiyan ko, Primo. Ang sakit ng tiyan ko, parang humihilab. Ano? Teka, tatawagin ko lang si Chang. Huwag kang umalis, Primo, please. Natatakot ako. Chang!
Chang! Si Chang! Nagsisigaw na lang ako sa sobrang taranta. Hindi ko maiwan si Cha. Tinawag ko na lang ang tiyahin ko na agad namang humangos paakyat. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyayari dito? Na paano to si Charity? Bigla na lang humilab ang tiyan niya. Oh, Diyos ko. Masakit na masakit ba, Iha? Halika't itatakbo ka na namin sa ospital. Hindi na ho, Chang. Baka lalo lang po mapahamak si baby kapag lumabas ako ng bahay. Ang layo po ng ospital dito. Paano? Baka bigla kang duguin yan. Hindi ho, Chang. Nawawala na ho ang ilap. Magiging maayos din ho ako. Sigurado ka ba? Opo. Ano ba kasing nangyari? Kung ano-ano kasing sinasabi niyo kay Chang eh. Ayun tuloy, kung ano-ano rin ang nai-imagine niya. May nakita raw siyang tao na pilit nagbubukas ng bintana dito sa kwarto. Ano? Hindi ko na hinintay pang makapag-react si Chang. Walang sabi-sabing kinarga ko nun bigla si Cha tapos dinala ko ulit sa kwarto niya. Inilabag ko siya dun sa may papag na may kutsyon. Dito ka na maghapunan sa kwarto mo. Ikukuha kita ng pagkain saglit. Chang, pakitingnan ho muna saglit si Cha. At please lang, tama na muna ang mga usapan tungkol sa mga kababalaghan para hindi na kung ano-ano ang nai-imagine nyo. Sige na, Iho. Sorry. Bumaba agad ako pagkatapos kong magpaalam. Pumasok ako sa kusina at dinampot ko yung garapong lalagyan ng asin. Tapos ay lumihis muna ako papunta sa pintuan at binuksan yon. Tahimik na tahimik sa labas maliban sa mga aso na kung minsan ay umuungol pa rin sa di kalayuan. Sa totoo lang, hindi pa rin naman ako naniniwalang may katotohanan nga yung sinasabi ni Chang na may umaaswang daw kay Cha ng mga sandaling yon. Pero hindi ko alam kung bakit paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang napag-usapan namin ni Mang Gimo noong nagdaang gabi. Kaya ayon, maingat ko na lang na isinaboy ang asin sa loob at labas ng bahay. Wala naman kakong mawawala. Pinilit kong maging kalmado kahit na sa loob-loob ko medyo naaasiwa ako sa ginagawa ko. Pagkatapos noon, saka lang ako nagpatuloy na ayusin ang pagkain ni Charity. Eto ng pagkain mo, Cha. Susubuan na kita. Mang Rambo? Kayo po pala. Iho, ayan ka na pala. Kararating lang nila balae. Magmano ka naman sa magiging biyanan mo. Nagulat ako dahil pagdating ko sa kwarto ni Cha, nakita kong nandun si Mang Rambo. Nakatayo sa may paanan ng papag. Nakasuot pa siya ng unipormeng pampulis. Ganoon din ang kasama nitong isa pang lalaki na hindi ko namumukhaan. Walang kaabog-abog na ngumiti si Mang Rambo sa akin. Pero yung lalaking kasama niya, hindi man lang tumingin. Biglang sumama ang timpla ko nang mapansin kong hawak-hawak pa niya ang kamay ni Charity. Nakatingin ito kay Cha na para bang may malalim silang pinag-uusapan bago ko dumating. Magandang gabi sa iyo, Iyo. Si Tonton nga pala, kasapaan ko sa trabaho. Kambata rin siya ng Charity. Ganun ho ba? Matagal din kasing hindi nagkita ang dalawang yan. Kaya hiniling sa akin itong si Tonton na isama ko siya rito para makadalo siya sa kasal niyo. Pasensya na kayo at ngayon lang kami. May tinapos pa kasi kami sa trabaho. Kaya hindi na kami nakasabay pa sa inyo. Ayos lang po pero baka gusto niyo munang kumain. Kaluluto lang ho ng hapunan. Baka nagutom na po kayo sa biyahe. Dito na lang ho kami ni Cha. Sumakit ho kasi ang tiyan niya eh. Kaya hindi ko na ho siya pinapababa pa. Sabi ko, dito na lang kami kakain ng hapunan sa kwarto. Bakit isang plato lang yata ang dala mo, Iyo? Salo na ho kami rito.
Susubuan ko kasi si Primo, wag na. Kaya ko naman. Huwag nang matigas ang ulo, Charity. Di ka pa pwedeng kumilos ng kumilos. Baka mamaya, sumakit na naman yung tiyan mo. Natutuwa naman akong makitang inaalagaan mo ang anak ko, Iho. Kung ganyan ba naman palagi, di magkakasundo tayo. Halika na, Tonton. Iwanan muna natin yung dalawa. Nilapag ko ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Tumingin sandali si Tonton sa pagkain, pero hindi niya agad binitiwan ang kamay ni Cha. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, parang gusto ko biglang haklitin si Charity palayo sa kanya. Sige, Cha. Mamaya na lang. Salamat sa pagpunta, Ton. Ano ka ba? Pwede ba namang mawala ako sa kasal mo? Eh di hindi ko makikita kung gaano ka kaganda kapag nakasuot ka ng wedding gown. Sira. Sige na. Kumain ka na doon. Gutom lang yan. Pag-usapan ulit natin yung isinusumbong mo sa akin kanina. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Walang makakapanakit sa'yo. Sige, Iho. Sasamahan ko na muna itong dalawa dun sa ibaba. Pakainin mo na si Charity para makapagpahinga na rin siya. Oo, Chang. Ako na hong bahala rito. Inayos ko muna ang pwesto ni Cha, saka ko kinuha yung pagkain niya. Hindi ko maitago yung pagkairita ko, kaya nanahimik na lang ako habang sinusubuan ko siya dahil baka may masabi na naman akong hindi maganda. Isa pa, hindi ko rin naman alam ng mga sandaling yon kung bakit ba inis na inis ako noon. Ako nang magpapakain sa sarili ko, kaya ko naman. Sabi ko, huwag nang matigas ang ulo mo, di ba? Kumain ka na lang. Nga. Hindi ko naman kasi hinihiling na alagaan mo ako. Ang sabi ko lang naman kanina, samahan mo ako kasi natatakot ako. Sinasamahan na nga kita, di ba? At isa pa, ako mismo ang nagpresentang gawin to. Kaya wag mo na akong kontrahin. Eh bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Sige na, ubusin mo na tong pagkain mo. Primo, saan nga pala matutulog si na Itay? 3 lang kwarto dito, di ba? Hindi kayo pwede magtabi ng Tonton, ha? Ano? Wala naman akong sinabing... Akala ko gusto mo magtabi kayo eh. Kung makahawa kasi siya sa kamay mo kanina, parang may nakaraan kayong dalawa. Ano? Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang kuya ko na yun. Buti naman. Baka nakakalimutan mo. Kaya tayo nandito dahil magpapakasal na tayo. Alam mo, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Akala ko ba hindi ka galit? Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo sa akin? Ano bang pinupunto mo? Hindi nga ako galit. Sige na, dito ka na muna. Ililigpit ko lang saglit ng pinagkainan mo. Sasama ako. Sandali lang ako. Kapag may nangyari, sumigaw ka lang. Tumango na lang si Cha bilang sagot. Bago ako lumabas ng kwarto, inayos ko muna ang kurtina ng bintana niya para siguraduhin wala na siyang makikitang kahit ano pa doon. Pagkatapos noon, bumaba ako at inilagay yung hugasin sa lababo bago ako nagmamadaling pumanik ulit. Pinagpaalam na kita sa tatay mo. Sabi ko, magpapahinga ka ng maaga ngayon. Kaya bukas na lang ulit kayo mag-uusap. Halika na. Matulog na tayo. Teka, bakit may dala kang unan? Dito ako matutulog. Bakit? Ano? Umusog ka ng konti. Tabi tayo. Bakit? Akala ko ba gusto mong samahan lang kita? Huwag mong sabihing dumating lang yung tonto na yon. Ayaw mo na akong kasama. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit? Guilty ka ba? Ikaw nga itong nakikipaglandian sa titig dun sa badet na yun kanina eh. Di ba? Ganong klaseng babae ang type mo. Yan bang dahilan kung bakit umiyak ka kanina? Umamin ka nga. Hindi totoong may nakita kang kung ano dyan sa may bintana, no? Gusto mo lang sigurong magpalambing. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin, no?
Sa tingin mo ipapahama ko ang anak ko dahil lang gusto kong magpaawa sa'yo. Hindi ako ganun kadesperada. Bahala ka nga sa buhay mo. Teka. Mag-aaway na naman ba tayo? Nagbibiro lang naman ako Sorry na. Pinapagaan ko lang naman ang usapan. Dito ako matutulog dahil doon ko pinapapwesto si tatay sa kwarto ko. Hindi sumagot si Charity at tinalikuran ako habang akap ang sarili niya. Mukhang napikon talaga siya sa sinabi ko kaya hinayaan ko na siya hanggang sa makatulog siya ng gabing yon. Lumipas pa ang halos 2 linggo pagkatapos ng gabing yon. Simula nang dumating si Mang Rambo at Tonton, hindi na rin naman naulit pa ang nararamdamang kakaiba ni Charity at siyang sa lugar. Kaya mas lalong tumindi ang paniniwala kong baka nga napapraning lang sila noong mga unang gabi namin doon. Hanggang sa sumapit ang Biyernes, 2 araw bago ang kasal namin ni Charity. Magandang gabi sa inyo, Sir Primo. Manang Rodelia, kayo ho pala. Magandang gabi rin ho. Sa'yo rin, Badet. Pawis na pawis ka. Gusto mo bang punasan kita? Hindi na. Marami rin kasi akong ginagawa. Nag-iipon kami ng mga panggatong dahil balak namin sa kahoy na lang magluto ng mga ihahanda sa kasal. Itong darating na linggo na nga palang kasal ninyo, Sir ano? Eksaktong piyesta pala ng baryo namin. Tamang-tama. Nagpaalam nga pala si Gimo kanina na mamayang madaling araw daw magpapasama ka sa kabilang baryo at bibili ka raw ng karning baboy, tama ba? Oo. Sabi kasi ni Mang Gimo, mas mura daw dun kumpara sa mga itinitinda dito sa atin. Ay nako, ang asawa ko talagang yun ang daming alam. Kaya kami nagpunta nitong pamangkin ko dito ngayon. Aalokin ka sana namin na kami na lang ang utusan mong gumawa nun. Para naman makapagpahinga ka, sir. Nako, nakakahiya naman ho sa inyo. Ano ka ba, Primo? Ayos lang yun. Regalo na namin yun sa'yo para sa magiging kasal nyo. Tama si Badet Iho. Lalo pat hindi ka na rin iba sa amin dito. Dahil sa lola mo. Kung hindi mo na itatanong nung nabubuhay pa siya Kami talagang inuutusan niya kapag ganito may mga handaan o salo-salong gaganapin dito sa bahay niya. Matagal din akong naging kusinera ng lola mo. Kaya ipaubaya mo na ito sa amin. Ganun ho ba? Sige ho, kung ayos lang sa inyo. Sa totoo lang ng mga sandaling yon, ay parang may nagsasabi sa akin na tanggihan ko ang ino-offer ni Manang Rodelia. Kaya lang, nahiya akong biglang tumanggi noon sa kanila kaya hinayaan ko na. At iniabot ko na lang yung perang pambili ng karne. Naaalibad pa rin talaga ako sa presensya ng magtsahing yon, lalo na kay Badet. Aminado naman akong siya nga ang tipo kong babae pero naaasiwa ako sa kanya Sa loob ng halos 2 linggong pananatili namin sa baryo, hindi na rin siya pumalya na magpakita sa akin ng motibo sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. At sa totoo lang, sa maniwala man kayo o sa hindi ko nagugustuhan ang ginagawa niya. O siya, ako'y uuwi na muna at matutulog na ako. Para maaga rin akong magising. Sige muna lang ang isasama ko sa pamimili. Kami na rin ang kakausap ng kura paroko ng simbahan. Total ay lalabas na rin naman kami ng baryo. Kami nang bahala sa lahat, Sir Primo. Abang ikaw, Badet, tulungan mo si Sir Primo sa iba pa niyang mga kailangan. Naiintindihan mo? Nako, hindi naman ako kailangan. Hindi rin naman ganun karaming bisita ang darating dito. Mga ilang kamag-anak lang namin ang inimbita namin, bukod sa inyo. Ang totoo niyan, nagtataka nga ho ako Noong isang araw pa dapat nakarating dito yung pinsan ko. Ay nako, baka naman naligaw na yung hinihintay mo. Medyo mahirap din kasing hanapin ang baryong ito, Iho. Hayaan mo. Pagpunta ko sa bayan mamaya ay magtatanong-tanong ako. Huwag na umanang. Ang dami yun na hong pabor na binibigay sa akin. Ayos lang yun, Primo. Gusto ko rin talagang tumulong sa'yo. Ganito talaga kami rito sa baryong to, bayanihan. Isa pa, hindi ka dapat mapagod.
Ikaw ang groom, kaya dapat may sapat ka ring pahinga. Dahil special ang araw na yon para sa inyo, di ba? Sige, kung mapilit ka, salamat. Nasa na nga pala ang mapapangasawa mo? Bakit ikaw lang ang mag-isang nag-aayos dito sa labas? Nasa loob sila. Naglilinis din kasi ng buong bahay si Chang. May itatanong pala ako sa'yo, Primo. Ano yun? Sino yung isa pang lalaki nandyan sa inyo? Yung kasama ng tatay ni Charity? Napapansin kasi namin, palaging yun ang kasama ng mapapangasawa mo. Parang sila pa ngang magnobyo kaysa sa iyo eh. Dahil sa sinabing yon ni Badet, bigla agad na buhay ang inis ko. Totoo ang sinabi niya. Simula kasi nang dumating sina Tonton dito, halos ayaw na niyang humiwalay kay Charity. Inis na nga ako ng mga panahong yon pero ayoko lang aminin kaya hindi ako nagre-react. Hindi ka ba natatakot? Mahirap yan. Hindi pa nga kayo kasal ni Charity tapos... Hindi mo na dapat iniisip yun, Badet. Problema na namin yun kung sakali. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Primo. Isa pa, ang sabi ni Chugi mo, kaya lang naman daw kasi kayo magpapakasal ni Charity eh. Dahil nabuntis mo siya, di ba? Narinig daw kasi niya na nag-uusap si Charity at ang tatay niya tungkol doon. Hindi mo rin kailangan mag-alala sa akin, Badet. Hindi pa naman tayo gaano magkakilala Ang kaya... totoo niyan, kilalang kilala na kita, Primo. Matagal ka nang ikinukwento sa amin ng lola mo noon. Alam mo ba, nangako nga siya sa akin na ipakikilala niya tayo sa isa't isa at... Paano naman niya akong ikinikwento sa inyo? Eh kahit kailan, hindi rin naman kami nagkita. Alam mo, Badet, hindi naman ako tanga para hindi ko mapansin kung anong ginagawa mo eh. Kaya lang, pasensya ka na. Ikakasal na ako eh. Pwede ka pa namang umatras. Alam mo, Primo, mas bagay tayo. Isa pa, mas maganda naman ako kaysa kay Charity. Wala ka pang magiging kaagaw sa akin. Magkakaanak na kami, Badet. Kaya itigil mo na yan. Bakit, Primo? Sigurado ka bang ikaw ang ama ng dinadala ni Charity? Hindi ka ba nagdududa sa pagiging malapit niya doon sa lalaking yon? Napailing na lang ako pero hindi na ako sumagot. Tinalikuran ko bigla si Badet at pumasok ako sa loob ng bahay dahil ayaw niyang tumigil. Iniwan ko siya sa labas. Alam ko kung anong ginagawa niya. Hindi ako tanga para magpautos sa kung anong gusto niyang ipasok sa utak ko. Kahit naman hindi ko ginustong pakasalan si Charity noong una, alam kong hindi siya ganoong klaseng babae. Sinamantala ko lang naman ang malaking pagkakagusto niya sa akin, kaya niya nagawang ibigay ang sarili niya. Hindi naman niya ako inakit o ano. Bukod doon, alam kong ako lang ang naging lalaki sa buhay ni Charity. Oh, Primo, bakit nakasimangot ka dyan? Tapos ka na sa ginagawa mo? Oo. Ikaw, bakit nakatayo ka na naman dyan sa may pintuan? Wala. Lalabas kasi sana ako para iyain kang kumain ng hapunan. Naghahain na kasi ako dun sa kusina. Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Akala ko, naghapunan na kayo kanina. Ay, naku, Primo. Alam mo ba, yung magiging asawa mo, hindi sumabay ng pagkain sa amin. Ayaw niya daw na mag-isa kang maghapunan, kaya hinihintay kang pumasok. Talaga? Si Chang naman. Hindi naman usa ganun. Hindi pa kasi ako nagugutom kanina. So, gutom ka na ngayon. O siya, halika na. Kumain na tayo. Nakita kong napangiti si Chang noon sa naging takbo ng usapan namin ni Charity. Kahit ako, natuwa rin nung malaman kong hinintay niya ako para sabay kaming kumain. Pagsulyap ko sa may bintana, nakita kong nakatitig ng masama sa amin si Badet mula doon sa labas. Bago siya padabog na naglakad pa uwi sa kanila.
Wala naman akong pakialam kaya hinawakan ko na lang si Charity sa kamay tapos hinila ko siya papuntang kusina. Nakangiti ako noon habang si Charity namumula ang mukha. Kaya lang, biglang nagbago pareho ang ekspresyon naming dalawa nung pagdating namin sa kusina ay tumambad sa amin ang isang hindi kaaya-ayang itsura doon. Ay, Diyos ko. Ano nangyari dito? Bakit ang daming bangaw? Itong baho. Ano tong nasa mangkok? Bulok na yata to ha. Napakabaho na. Hindi ko alam, Primo. Hindi naman ganitong hinanda ko eh. Nagbukas lang ako kanina ng sardinas dahil sabi ni Chang, gusto mo raw yon kaya yun ang inihain ko. Pero hindi naman ganyan ang amoy niyan kanina eh. Mukhang may pumasok dito sa kusina. Bukas ng pintuan oh. Di kaya pinalitan to. Teka, tatawagin ko lang si Chang. Cha! Ano ka ba? Bakit bigla ka nalang sumisigaw dyan? Ay, Diyos ko. Primo, tingnan mo. Ang alin? Ano bang... Cha! Daliri ba yan ng tao? Talagang nahila ko palayo sa mesa si Cha nang makumpirma naming daliri nga yung nakita naming nakahalo doon sa sardinas na nasa mangkok. Napakabaho ng amoy nun, nakakasulasok at napakaraming bangaw na lumilipad-lipad sa paligid nun. Maya-maya narinig na naming humahangos papunta sa direksyon namin sina Chang, Mang Rambo at Tonton. Mukhang narinig nila ang sigaw ni Cha. Ano bang nangyayari dito, Primo? Ay bakit sumisigaw si Cha? Chang, yung sardinas na isinanin ko sa mangkok. May nakalagay yung putol na daliri ng tao. Ano? Paano naman magkaroon ng putol na daliri dyan, anak? Sa palagay ko ho, pinasok tayo. Nakabukas ho ang pintuan dito sa kusina nang pumasok kami ni Cha. Hindi naman ho namin ito binubuksan kahit kailan dahil masukal ho dyan sa likod ng bahay. Ha? Sarge, parang may nakita akong kumikilos doon sa labas. Ano? Halika, sundan natin. Nagtatakbo bigla palabas si Mang Rambo at Tonton, dala ang mga baril nila. Ako naman, niyakap ko si Charity na nanginginig pa rin sa sobrang pagkabigla. Nakaramdam ako ng kabang hindi ko maipaliwanag ng mga sandaling yon, lalo na nang maya-maya pa, kumahangos na bumalik sa loob si Tonton na parang natataranta. Iho, anong nangyari? Inabutan niyo ba yung hinahabol niyo? Wala ko kaming nakitang ibang tao sa labas, Aling Cora. Pero Pero ano? sumama ka sa akin sa labas, Primo. Aling Cora, Cha, dito na lang muna kayo sa loob. Ano bang nangyayari, Tonton? Iha, hayaan mo na muna yung mga lalaki ang kumilos. Halika na sa itaas. Kailangan mong kumalma dahil baka mapano pa kayo ng bata. Pero, Please Cha, promise. Pabilis lang to. Babalikan agad kita sa kwarto, okay? Mabuti na lang talaga at nakinig agad noon si Cha sa akin. Dahil hindi ko alam kung ano ang magiging epekto sa kanya kung sakaling nakita niya ang bagay na tumambad sa akin sa labas paglabas namin ni Tonton. Ang baho! Ano yun? Iyo, tingnan mo itong labanan sakong nakita namin dito sa labas ng bahay mo. Ano bang... Ha? Laman loob? Bakit? Sinong may gawa nito? Wala kaming inabutang tao nung lumabas kami, pare. Pero may nakita ako. Ano yun? Aso. Isang malaking aso ang nakita kong tumatakbo palayo. Mula dito sa bakuran. Pero ang nakakapangilabot pa, nakita kong tumalon siya sa mga puno. Diyan siya dumaan para hindi namin siya magawang paputukan. Aso? Paanong... Ang sabi sa akin ni Chakora mo, una pa lang,
may nararamdaman na raw silang hindi maganda sa lugar na to. Sinabi rin sa akin ni Cha, yung nakita niya nung gabi bago kami dumating. Yun na ang dahilan kaya palagi akong nakabantay sa kanya. Hindi kita masisisi, Iyo. Kahit ako. Hindi rin ako agad naniwala nang sabihin nila sa akin. May hinala silang inaaswang ang anak ko. Pero ngayon, Sa tingin ko, binibigyan nila tayo ng babala o pahiwatig na may gagawin silang masama kay Cha at sa magiging anak ninyo. Visit. Kasalanan ko to eh. Bigla kong natampal ang sarili kong noo dahil sa mga narinig ko. Sinisisi ko noon ang sarili ko dahil sa dami ng mga pahiwatig na nakita namin simula nung dumating kami sa baryong yon, nagbulag-bulagan ako. Napagtanto ko noon na kahit si Mang Gimo, noong una pa lang, mukhang binabalaan niya na ako, pero hindi ako nakinig. Nung unang gabing dumating kami rito, sinabi sa akin ng katiwala namin si Mang Gimo na may mga aswang daw na naninirahan sa baryong ito. Ang buong akala ko, nagbibiro lang siya pero... Hindi sila basta-basta nananakit ng mga tao, Iho. Para na lang kung may nagawa kayong atraso sa kanila. Mang Rodelia, alam niyong tungkol dito? Oo naman. Matagal na akong naninirahan sa baryong ito kaya alam ko. Ibig sabihin, totoo nga sila. Pero wala akong maisip na atrasong nagawa ko sa kahit sino dito sa inyong manang. Pasensya ka na, Iho. Sa palagay ko, nakursunadahan nilang mapapangasawa mo. Kaya ginagambala nila kayo. Siguro'y dahil ngayon na lang ulit nagkaroon ng dayo rito sa lugar namin. Kaya naalarma sila sa presensya nyo. Lalo na't may mga kasama kayong otoridad. Eh kung ganun ho, mas mabuti siguro kung ipagpapaliban muna namin ni Cha ang kasal. Iuwi ko na lang muna siya sa Maynila at doon na lang namin to itutuloy. Total, kasalanan ko naman kung bakit nagkaaganito. Kung hindi ko siya dinala dito, hindi sana malalagay sa ganitong peligro ang buhay nila. Ay nakoy, sayang naman ang ginawa niyong paghahanda sa kasal. Hindi niyo naman kailangang umalis ka agad dahil lang sa mga aswang na kasama natin dito sa baryo. Huwag kayong mag-alala dahil simula bukas, babantayan namin kayo. Halos hindi na ako makapag-isip ng tama ng mga sandaling yon. Gusto ko na talagang ipagpaliban ang kasal namin ni Cha, pero may punto rin ang sinabi ni Manang Rodelia. imposible ang kansilehin natin ang kasal. Bisperas na bukas at may ilan sa mga kamag-anak namin na pupunta rito. O ka na mag-alala, Iyo. Andito rin naman kami ni Tonton. Sige ho. Pero pagkatapos ng kasal namin ni Cha, babalik na agad tayo ng Maynila. Ang mabuti pa'y magpahinga na tayong lahat. Masyado nang lumalalim ang gabi. Marami pa tayong aasikasuhin. Mabuti pa nga. Yan nga palang sako may lamang loob. Ipaliligpit ko na lang yan kay Gimo. Sige ho. Maraming salamat ho, Manang Rodelia. Pagkatapos ng usapan naming yon, pumasok na sina Mang Rambo at Tonton sa bahay. Susunod na agad sana ako sa kanila pero pinigilan ako ni Manang Rodelia. Iyo, nasabi nga pala sa akin ni Badet na nagtalo raw kayo kanina. Pagpasensyahan mo ng pamangkin kong yon. Bata pa lang kasi siya. Pinangakuan na siya ng lola mo na ipagkakasundo niya kayong dalawa. Matagal na kasing pangarap ni Badet ang makaalis sa lugar rito. At ikaw ang naisip niyang magdadala sa kanya sa ibang lugar. Hayaan mo't naiintindihan naman niya ang sitwasyon. Alam niyang hindi mo siya gusto. Dahil mahal mo ang mapapangasawa mo. Mabuti naman ho kung ganun. Oh, bakit natigilan ka, Iyo? Wala ho. Naalala ko, may gagawin pa nga ho pala ako. Manang sige ho, papasok na ako. Salamat po ulit sa inyo. Nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Ang totoo, bigla akong kinilabutan dahil may naisip ako nang banggitin ni Manang Rodelia ang pangalan ni Badet.
Wala naman kasi akong maisip na ibang nakaaway o nakasamaan namin ng loob sa baryong yon, kundi sila. Naalala ko, unang gabi pa lang namin doon, pinakitaan na nila ng hindi maganda si Cha. Habang ako naman, tinanggihan ko ang pangaakit ni Badet. Si Manang Rodelia na mismong nagsabi kanina, hindi basta-basta nananakit ng tao ang mga aswang sa baryong yon. Puwera na lang kung may nagawa kang atraso sa kanila. Dahil doon parang pinukpok ng kaba ang dibdib ko habang namumuo sa utak ko ang ideyang akasi naman ng Rodelia at ang buong pamilya nila ang mga aswang na naninirahan sa baryong yon. Sa kaiisip ko tuloy ay buong magdamag akong hindi nakatulog hanggang sa sumapit na ulit ang umaga. Magandang tanghali ho, Mang Rambo. Pasensya na ho kayo't ngayon lang ako nagising. Umaga na ho kasi ako nakatulog. Huwag mong intindihin yun, Iyo. Isa pa, bakit ba hanggang ngayon Mang Rambo pa rin ang tawag mo sa akin? Abay, magiging manugang na kita bukas. Kaya dapat masanay ka ng tinatawag mo akong tatay. Salamat ho, Tay. Mukhang balisa ka pa rin. Dahil ba yun doon sa nalaman natin kagabi? Huwag mo nang intindihin yon. 2 gabi na lang at magiging maayos na rin ang lahat. Pinalakad ko na sina Tonton sa bayan para makabili na agad siya ng ticket natin pauwi sa Maynila sa Lunes. Mabuti naman ho kung ganun. Siya nga ho pala, Tay. Bakit parang wala pa yata yung mga hinihintay niyong kamag-anak? Hindi ko alam, Iyo. Dapat nga, kanina pang madaling araw nakarating ang mga yun. Pero huwag mo nang isipin at pinaasikaso ko na kay Tonton. Ang mabuti pa, magpahinga ka pa at mukhang antok na antok ka pa. Ako na bahala rito. Matatapos na rin naman ako. Pinanguan ko lang noon si Tatay Rambo. Pagkatapos, iniwan ko na siyang nag-aayos doon sa bakura namin na siyang pagdadausan namin ng reception bukas. Nagpunta na lang ako doon sa pinaglalagyan ng mga panggatong dahil hindi ko natapos ang pag-aayos noon kagabi. Nang maya-maya ay dumating naman si Mang Gimo. Bit-bit ang isang bayong. Sir, eto na ho pala yung karning baboy na ipinabili ninyo kay Rodelia kaninang madaling araw. Pinahahatid na sa akin para daw hindi na kayo maabala. Kayo po pala, Mang Gimo. Kasama niyo ba si Manang Rodelia? Ay hindi ho, nasa bahay siya natutulog. Bakit ho? Wala naman ho. Wala ho ba kayong alam na mabibilhan na mga buhay na manok dito? Parang mas gusto ko lang na manok na lang ihanda kaysa sa baboy. Abay, bakit naman ho? Eh sayang naman ito. Inyo na lang ho yan, Manong. Kung gusto niyo. Para akong timang na nabubulol noon sa harapan ni Mang Gimo. Habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa bayong na daladala niya. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon. Nakakahiyamang aminin pero pakiramdam ko, maiihi ako sa sobrang takot. Isipin ko pa lang na may kaharap akong aswang ng mga sandaling yon. Mukhang sa wakas. Nakuha mo ring maniwala, sir. Ho? Sir, kung ano man ang iniisip mo tungkol kina Rodelia at sa buong pamilya nila, hindi ka nagkakamali doon. Sila ang mga aswang na gumagambala sa baryong to. Diyos ko. Ibig sabihin, pati kayo. Tao lang ako, sir. Hindi ako kagaya nila. Isa ako sa mga kalalakihang binihag nila at pinilit gawing parte ng kanilang pamilya. Sakit na yun ang lahi nila. Kapag may nagustuhan silang lalaki, hindi na nila pinakakawalan. Ginagawa nila yung asawa, lalo at lahat ng miyembro ng angkan nila ay puro mga babae. Pero, si Romel. Tao lang din si Romel. Pareho kami ng sitwasyon. Hindi sila totoong magkapatid ni Badet.
Dahil si Romel ang unang lalaking nakursunadahan ng babaeng yon. Pero matagal nang nawala ng interes si Badet kay Romel. Ginagawa na lang siyang laruan ng aswang na yon, kaya nga pinutulan nila siya ng dila. Ay, ang totoo niyan, kami ni Romel ang nagbibigay ng mga babala sa inyo, sir. Yung kamay na nakita ni Charity sa bintana. Ako yon. At yung putol na daliri, pati yung sako. Kami rin ni Romel ang may gawa noon. Hindi para takutin lamang kayo, kundi para ipakita sa inyo na hindi kayo ligtas dito. Totoo ang mga aswang sa baryong ito. Hindi namin magawang sabihin agad sa inyo dahil palagi silang nakabantay sa amin. Iilan na lamang kaming natitirang tao dito sa baryong ito, sir. Paano nangyari to, Manggi mo? Saan galing ang mga nilalang na yan? Ang lola mo, siya ang nagdala sa kanila dito sa baryo. Hindi siya aswang pero matagal nang may sakit sa utak ang matandang yon. May obsession siya sa pagkain ng karne ng tao. At para maibsan ang pantasya niya, nakipagkasundo siya sa mga aswang na yon. Ipinangako ng lola mo na ibibigay kanya kay Badet. Oras na tanggapin mo ang pamana niya, ang bahay na to. Yun din ang dahilan kung bakit masyado silang interesado sa iyo. Ang ibig niyong sabihin, ako talagang bakay nila. Hindi si Charity. Ganun nga. Sabi ko sa iyo, iba ang utak ng mga aswang na yan. Hindi ka pa man nakikita ni Badet, baliw na siya sa iyo. Dahil na rin sa lola mo. Nung hindi mo tinanggap agad ang bahay na ito, nainip sila. Pinatay nila ang lola mo. Kinain nila siya. Ano? Hindi ko alam kung ilang segundo ba akong natahimik nang marinig ko ang lahat ng sinabi ni Manggi mo. Pero malinaw sa akin na hindi ako pwedeng magbulag-bulagan pa sa pagkakataong yun. Kailangan may gawin na ako. Kung totoo ang lahat ng sinasabi niyo, kailangan na nga naming umalis dito. Sasabihin ko sa kanila hanggat maaga pa. Hindi kayo pwedeng basta-basta gumawa ng kilos, sir. Hindi lang sila sa baryong ito naninirahan. May mga miyembro din ng angkan nila na nandoon at nagbabantay sa may bayan. Kaya nga hindi kami makalabas basta-basta ni Romel dito mula pa noon. Napapalibutan nila ang lugar na ito. Kaya kailangan maging maingat kayo sa mga gagawin ninyo. Ibig niyong sabihin, kailangan pa rin naming manatili dito, Manggi mo. Oo, sir. Kailangan ipagpatuloy niyo pa rin ang kasal para hindi sila makatunog na may alam na kayo sa katotohanan. Ang totoo niyan, bukas, sa magiging kasal ninyo ni Charity, lahat na magiging bisita niyo rito ay puro aswang. Hindi na makakarating pa rito yung mga inaasahan ninyong bisita. Anong ginawa ng mga aswang sa kanila, Manggi mo? Patay na rin ba sila? Hindi, sir. Ang totoo, ililigaw namin sila ni Romel nung makarating sila dito. Nag-alala kasi kaming baka matulad sila doon sa naunang bisita ninyo na dumating dito ng mag-isa. Ang pinsan ko? Pasensya ka na, sir. Subalit wala na siya. Yung putol na daliring nakita ninyo sa ulam, sa kanya yon. Diyos ko, ang pinsan ko. Para akong mababaliw sa nalaman ko ng mga sandaling yon. Pero pinilit kong kalmahin ang sarili ko dahil alam kong hindi makakatulong kung paiiralin ko ang takot. Nagawa naming iligtas ni Romel ang iba. Sa palagay ko, nandoon sila ngayon sa kabilang baryo. Ligtas doon. May mga nakatirang magagaling na albularyo doon. Kaya hindi yun pinapasok ng angkan ni na Rodelia. Bakit hindi tayo manghingi ng tulong sa mga albularyong yun, ha? Manggi mo. Yun sana ang balak namin ni Romel. Total, magiging abala sila bukas dahil sa kasal. Balak sana naming pumuslit papunta doon. Kaya lang, pasensya ka na.
Hindi na natin magagawa yon. Dahil ngayon pa lang, isinarado na ni Rodelia ang mga daan papasok at palabas ng baryong to. Para wala na kayong maging takas pa. Pinalabas lamang nila kanina ng baryo yung isang kasama niyong pulis. Para lalo kayong mawala ng laban. Kahit ang pare sa kasal ninyo bukas, ay balak nilang gawa ng masama. Kaya pala nagpresenta sila na ang bahala sa mga detalye sa kasal namin. Ang akala ko pa naman, talagang gusto lang nilang tumulong. Mga walang iya. Hindi ako papayag na may gawin silang masama sa pamilya ko. Hindi pwede yun, Mang Gimo. Isa pang babala, sir. Wag na wag kayong kakain ng kahit na anong handa sa kasal ninyo bukas. Hindi normal na karne ang dinala ko sa inyo ngayon. Nakuha ko agad ang ibig sabihin ni Mang Gimo. Hindi na ako nagtanong pa kung ano yon dahil parang tuluyan ng babaliktad ang sikmura ko. Dali-dali na lang akong pumasok nun sa loob ng bahay. Tapos ay tinawag ko sina Tatay Rambo, Charity at Chang para ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Kahit sila nagulat, kinilabutan at halos hindi makapaniwala. Pero yung katotohanang hindi na nga nakabalik si Tonton sa loob ng baryo, nagpapatunay ngang totoo lahat ng sinabi sa akin ni Mang Gimo. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito, iho. Anong gagawin natin, Primo? Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na may magawa silang masama sa inyo. Anong plano niyo, iho? Gimo, paano natin lalabanan ang aswang? Oh, Diyos ko, sandali at mag-iipon ako ng asin at bawang. Takot ang mga aswang dun, kaya... Hindi sila tinatabla nun. Yung mga aswang na nandito sa baryong to, kakaiba. Iniluluto rin nila ang mga karneng tao na kinakain nila. Ang mga putahin nila, parang normal ng pagkain lang din. Kaya nga hanggang ngayon wala pa rin nakakahuli sa kanila. Ano? Paano na tayo niyan? Iyan lang ang alam kong panlaban sa kanila. Maaaring nabubuhay nga silang parang tao, kagaya natin. Pero mga aswang pa rin sila. Mga kampo ng dilim, mga kalaban ng Diyos. Kung gusto ninyong maligtas, kailangan nyo silang sugpuin sa paraang hindi nila inaasahan at hindi nila kayang kontrahin. At ano yon? Banal na tubig. Lalasunin natin sila. Gamit yon sa mismong handaan pagkatapos ng kasal. Santa Maria, ibig mong sabihin, pakakainin natin sila ng paihalong badal na tubig? Yun lamang ang naiisip kong paraan para mamatay sila ng sabay-sabay. Pero paano natin gagawin yon? Hindi ba't silang nagpresentang magluluto? Sinama ng Rodelia. Baka makatunog sila. Kung bigla nating aakuin ang gawain yun, Mang Gimo. Diyan papasok ang tiyempo. Hayaan nyo lang silang magluto. Ako nang bahalang maghalo ng banal na tubig sa lahat ng ihahain ninyo sa amin. Gagawa ako ng paraan para hindi nila ako mahuli. Paano kung mahuli tayo? Kapag hindi natin to ginawa, Cha, tayo ang magiging pagkain ng mga iyon. Kaya, lakasan mo ang loob mo. Pangako ko sa'yo, iaalis ko kayo rito ng anak natin. Hindi ako natulog ng gabing yon sa takot na baka maisipan na agad ng mga aswang na atakihin kami, lalo na ang magiging asawa ko. Bantay sarado namin ni Tatay Rambo ang buong bahay. Halos ayokong alisin ang tingin ko kay Chuck. Kinaumagahan, pinilit naming umakto ng normal para hindi kami mahalata ng kahit na sino sa mga kamag-anak ni na Manang Rodelia. Sa unang pagkakataon, nakita namin silang lumabas na sikat pa ang araw. Ang sabi ni Mang Gimo, hindi rin daw namamatay ang mga aswang na ito sa sikat ng araw. Pero kahit papaano, ay nakakaramdam sila ng panghihina dahil doon. Kaya magandang oportunidad yon para mabilis na lang namin silang mapuksa. Gaya ng inaasahan namin, halos tanghali na nung dinala ni naman ng Rodelia ang pari sa baryo. Halatang gumawa sila ng paraan para abutin ang hapon bago matapos ang seremonya ng kasal. Ayon kasi kay Mang Gimo,
Gabi nila kami balak na sugurin. Kapag nakakain na sila ng mga putahing sila mismo ang naghanda at nabawi na nila ang lakas nilang nawala dahil lumabas sila ng umaga. Congratulations sa inyo, Charity, Primo. Sa wakas, mag-asawa na kayo. Naway patnubayan ng Diyos ang pagsasama ninyo sa habang buhay. Maraming salamat ho, Chang. Congratulations sa inyong dalawa. Primo, inaasahan kong alagaan mo ng mabuti ang anak ko. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. Kundi alam mo na ang mangyayari sa'yo, ha? Oo, tay. Makakaasa ko kayo. Namamahalin ko habang buhay si Cha. Hindi man naging maayos ang unang parte ng relasyon namin. Sisiguraduhin kong babawi ako sa kanila nang magiging apo niyo. Aasahan ko yan, iho. O siya, payakap nga ako sa manugang ko. Hinila ako ni tatay at nagpanggap siyang niyayakap ako. Kakatapos lang noon ng kasal at nagkaroon pa kami ng kunyaring kasiyahan at batian sa labas bago kami nag-alok ng pagkain sa mga bisita namin. Sinigurado naming hindi sila makakahalata noon na may alam na kami sa katotohanan. Kahit na ang totoo, lahat kami noon natatakot na para sa kaligtasan namin. Ano nang balita sa plano, iho? Kumagat na ang dilim. Ano mang oras ngayon, pwede nang umatake ang mga demonyong yan. Huwag ho kayo mag-alala, tay. Nilagay na ni Mang Gimo yung lason. Kaya maghanda na ho kayo ni Cha. Malapit na ho tayong tumakas. Tumakas? Saan niyo balak na tumakas, Primo? Sabay kaming napalingon ni tatay noon kay Bade na bigla na lang sumulpot sa likuran ko habang hawak ang isa pang plato na may lamang pagkain. Halos mapangiwi ako nang makita kong napakaamos niyang kumain habang nilalantakan niya yung malaking tipak ng karne na ginawang kaldereta. Gusto mo ba talaga malaman? Nakakahiya naman. Sabihin mo, Primo. Anong pagtakas ang tinutukoy mo? Bakit ba nagagalit ka dyan? Nagpapaalam lang naman ako kay tatay kung pwede ko na bang itakas ang asawa ko sa kasiyahang to. Dahil gusto ko na siyang dalhin sa kwarto namin. Masama ba yun? Sigurado ka bang yun ang pinag-uusapan nyo? Oo naman. May iba pa ba kaming dapat na pag-usapan ni tatay? Ganun ba? Sige, gawin mo nang gusto mong gawin. May kailangan lang akong puntahan. Bigla kong hinila ang braso ni Badet nung akma siyang tatalikod. Hindi nakaligtas sa akin noon ang pag-ikot ng mata niya sa paligid na para bang may hinahanap siya. Kaya alam kong nakatunog na siya sa plano namin. Primo, Saan ka pupunta? tawan mo nga ako! Saan ka pupunta? Alam ko kung anong pagtakas ang sinasabi mo. Hindi mo ako mauuto. Tumahimik ka ba, Dad? Hindi! Hindi ko hahayag mo wala ka. Hindi pwede. Sinabi na tumahimik ka! Bigla kong sinuntok si Badet sa sikmura para mapatahimik ko siya. Wala na akong pagpipilian nun. Hindi pwedeng mabuking kami hanggat hindi pa umiepekto yung pangontrang nilagay namin sa pagkain nila. Anong ginagawa niyo sa pamangkin ko? Mga walang hiya kayo! Tia! Tia, anong nangyayari sa inyo? Ang tiyan ko! Parang sinisilaban ang tiyan ko! Pero nangyari... Tia! Ang balat ko! Nangagda sa balat ko, Tia! Mga walang hiya kayo! Anong ginawa niyo sa amin? May inilagay sila sa pagkain, Chang. Paano niyo nalaman? Ikaw! Ikaw ang may gawa nito! Oh, Rodelia, ako nga. Sa wakas. Sa wakas, makakawala na rin ako sa'yo. Walang hiya ka, Gimo! Traidor ka! Minahal kita! Hindi gawain ng isang nagmamahal ang mga ginawa mo sa akin, Rodelia. Ikinulong mo ko sa isang pagsasamang ikaw lamang ang may gusto. Gimo, hindi mo ba ako minahal? Kahit kailan, hindi! Dahil halimaw ka!
Para akong biglang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang makita kong naminilipit sa sakit si Manang Rodelia at Badet. Lalo na nang paglinga ko sa paligid ay nakita kong ganon din ang nangyayari sa iba pa nilang mga kabaryo na isa-isang nagbabagsakan sa lupa habang yapos ang mga sikmura nila. Ang iba sa kanila sumusuka ng kulay itim habang ang iba ay nawawalan agad ng malay. Sir Primo, pagkakataon na natin to. Halina kayo. Kailangan na nating makatakas. Sandali. Anong ibig sabihin nito? Bakit nagkakaganito ang mga tao sa kasal nyo? Father, mamaya na ho namin ipapaliwanag na mabuti sa inyong lahat. Mga aswang ho ang tao sa baryong to. Mga aswang! Kaya halina kayo. Tumakas na tayo. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo, iho? Imposible ang... Pero bago pa man matapos ni Father ang sinasabi niya, bigla na lang nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang bigla na lang bumangon si Badet mula sa pagkakasalampak sa lupa at ngumanga ng pagkalaki-laki na parang sawa. Babayaran yung ginawa ninyo sa amin! Oh, Diyos kong mahabagin! Kampo ng demonyo! Sa sobrang gulat, bigla na lang hinugot ni Father Luis No ng baon niyang holy water at isinaboy sa pagmumukha ni Badet, kaya lalo itong nagsisigaw. Halina kayo! Bilisan ninyo! Nabuksan na ni Romel ang daanan. Wala nang bantay sa labasan ng baryo. Sa tulong ni Mang Gimo at Romel, nagawa naming tumakas sa baryong yon noong mismong gabi ng kasal namin ni Tsa. Iniwan naming namimilipit sa sakit ang mga aswang na kalahi ni Manang Rodelia at nagmadali kaming tumakas hanggang sa makarating kami sa bukana ng baryo kung saan aksidenteng nakasalubong namin si Tonton na may dalang sasakyan. Don! Tsa! Anong nangyari sa inyo? Pabalik pa lang sana ako sa loob. Kahapon pa kasi ako hindi makadaan dahil bawat lusutan papasok dyan sa loob ng baryo. Nakakakita ako ng malalaking aso. Parang ayaw akong papasukin. Mahabang kwento, iho. Saka na namin ipaliliwanag. Halika na, tumalis tayo rito. Sige ho. Tara na. Sumakay na kayo. Pagkasabi no ni Tonton, kanya-kanya ng sakay na ang ginawa namin ni Natsyang, Tay Rambo, Father Luis at siya sa dala niyang jeep. Pero laking gulat ko nang mapansing hindi kumikilo sina Mang Gimo at Romel sa kinatatayuan nila. Manggimo, tara na ho. Ano pa ho bang hinihintay nyo? Sige na, sir. Lumakad na kayo. Dito na kami ni Romel. Oh? Anong ibig nyo sabihin? Tara na ho. Oo nga ho, Mang Gimo. Bakit ayaw niyo pang sumama sa amin? Sumakay na ho kayo. Pasensya na kayo. Pero may dapat pa kaming gawin ni Romel. Kami na bahala rito. Ang mahalagay ligtas na kayo. Pero Manggimo... Hindi papatay ang mga aswang, sir. Hindi basta-basta napupuksa ang mga yon sa simpleng panlalason lamang sa kanila. Babalik kami sa loob ng baryo. Dahil kailangan naming sunugin ang katawan ng lahat ng aswang na yon para siguraduhin wala na sa kanila ang makakabalik pa. Maraming salamat at dumating kayo. Sa wakas, ay magagawa na rin namin ni Romel ito. Manggimo, Lumakad na kayo. Kailangan niyong magpahinga. Naway mabuhay kayo ng maayos kasama ang magiging anak ninyo, sir. Napayuko na lang ako nang simulan ng paandarin ni Tonton ang sasakyan. Ni hindi ko na nagawa pang lingunin ulit sina Romel at Mang Gimo para magpaalam dahil na rin sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ng gabing yon. Sa isang motel sa bayan kami nag-check-in at tumuloy ng gabing yon. Simula nung dumating kami doon,
Hindi ko na nagawa pang bitiwan ang kamay ni Cha. Pakiramdam ko noon anumang oras pwede siyang mawala sa akin. Hindi ko makakalimutan ang tindi ng takot ko kahit na nakatakas na kami sa banta ng mga aswang. Primo, pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Magbibihis lang ako sa banyo. Naka-wedding gown pa ako eh. Sasamahan kita. Ano? Hindi ako titingin siya. Sasamahan lang kita para masigurado kung okay kayo ni baby. Pero, Please, Cha. Hindi mo alam kung gaano ako katakot ngayon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa inyo ng anak natin. ayos ng lahat, Primo. Nakatakas na tayo, di ba? Natatakot din naman ako pero ligtas na tayo rito. Pasensya ka na ha. Kung hindi ako nagpakagago at pinilit kayong dito tayo magpakasal, hindi sana natin to naranasan. Naiintindihan naman kita. Napilitan ka sa kasal na to. Dahil kay Itay. Kaya, Hindi ako napipilitan siya. Gusto naman talaga kita. In denial lang ako. Sa tingin mo ba, popormahan kita nung reunion natin kung wala akong gusto sa'yo? pero Ang totoo niyan, duwag lang ako. Nung nalaman kong nabuntis kita, naduwag akong baka matulad ako sa tatay ko. Hindi ko alam kung paano magpakatatay siya. Dahil lumaki akong walang ama. Natakot ako na baka kamuhian din ako ng anak natin, gaya ng nararamdaman ko sa tatay ko. Nabigla ako nang hawakan ni Charity ng dalawang kamay ang mukha ko. Tapos ay tinitigan niya ako ng mata sa mata na para bang ipinapakita niya sa akin totoo lahat ng sasabihin niya. paglaki ng anak natin, ikikwento ko sa kanya kung paano mo kami prinotektahan. Ano? Sasabihin mo sa kanya na inaswang tayo sa mismong kasal natin? Sira, syempre hindi. Iibahin ko ng konti ang kwento. Dahil baka isipin ng anak mo, may krung-krung ako. Tama. Ang hirap ng paniwalaan itong nangyari sa atin. Ano palang plano mo sa bahay mo dun sa baryo? Hindi ko alam, Cha. Ayoko mo nang isipin yun ngayon. Magpahinga na muna tayo. Bukas na bukas din, babalik na tayo ng Maynila. Bakit ka natatawa dyan? Ayaw ko pa rin kasing bitawan ang kamay ko. Wala akong balak gawin yun. Kaya sumuko ka na. In love ka na talaga sa akin, no? Ganun na ba ako ka-obvious? Ha? Tinatanong ko kung halatang halata na ba na patay na rin ako sa'yo. Nagbibiro lang naman ako. Pwes ako, hindi. Mahal na kita, Cha. Ano? Sus. Ngayon ka pa nahiya. Magkakaanak na tayo, Cha. Oh. Dapat masanay ka na marinig yan galing sa akin. Sige na, magbihis ka na para makapagpahinga na tayo. Okay. Matapos ang gabing yon, bumiyahe na nga kami pabalik ng Maynila. At inasikaso ang mga kailangan naming asikasuhin gaya ng pakikipag-usap doon sa mga kamag-anak ni Natsha na hindi nakarating sa kasal namin. Naging madali lang yon dahil wala naman silang alam sa nangyari. Ang naging mahirap na parte lang naman ay yung tungkol sa pinsan ko na sa kasamaang palad ay naging biktima ni naman ng Rodelia ayon kay Mang Gimo. Sa totoo lang ay matagal akong hindi pinatahimik ng konsensya ko dahil doon. Kahit na wala namang kamag-anak pang naghanap sa pinsan kong yon, naggaya ko ay ulilang lubos na rin. Hanggang ngayon ipinagluluksa pa rin namin siya ni Chang ang pagkawala niya. Bilang panata na rin na hindi namin siya kakalimutan. Binalikan ni na Tatay Rambo at Tonto ng baryong yon 1 buwan pagkatapos ng nangyari. Pero wala na silang inabutan doon, kundi mga abo ng dating nakatayong bahay at ang abandonadong ancestral house ng lola ko. Wala na rin silang nakuhang kahit na anong balita tungkol kina Mang Gimo at Romel pagkatapos noon. Parang naglaho silang bigla
kasabay ng paglalaho ng mga aswang sa baryong dati nilang tinirhan. Ibinenta ko ang bahay ko doon sa baryo pagkatapos ng ilang taon noong may mga tao na ulit na naninirahan sa lugar. Pagkatapos noon, wala naman na kaming nabalita ang may aswang ulit na gumagala o nanggagambala doon. Samantala, kami naman ni Cha, naging maayos ang pagsasama namin sa kabila ng nangyaring ito sa mismong kasal namin. Nagpakasal ulit kami sa Maynila noong makaipon kami. Ang karanasang yon ang nagbigay ng daan sa buhay namin para maging malapit sa Diyos ang aming pamilya. Kaya kahit papaano, masasabi kong may naidulot din na maganda sa amin ang karanasang yon. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito at nawa ay may napulot kayong aral sa naging karanasan namin. Masaya ako na nakapagbahagi ako ng kwento sa channel na ito. Muli ay ako nga po pala si Primo. Maraming salamat sa kwentong takip silim at hiling kong lumago pa ang inyong programa. Grabe, napaka-classic pero kakaiba ang kwentong shinare sa atin ngayon ng ating sender na si Primo. Alam niyo mga minamahal naming listeners, habang binabasa ko ito, napapaisip ako. Minsan talaga, hindi natin agad ma-realize na ang pinakamalaking panganib sa buhay natin ay nagsisimula lang din naman sa mga hindi magandang ugali at maling desisyon natin sa buhay, ano? Kagaya ng kung paanong ang simpleng pagdadala ni Primo sa babaeng pakakasalan niya sa isang liblib na probinsya para itago ang katotohanang nakabuntis siya ay nauwi sa isang trahedya at nakakatromang karanasan na siguradong hindi na mabubura pa sa alaala nilang lahat. Ang payo ko sa lahat ng nakikinig ngayon, huwag nating tularan si sender. Kapag may palatandaan na may panganib sa paligid natin, pumilos agad tayo. Kuminsan wala namang mawawala kung maniniwala tayo, lalo na kung para naman ito sa kaligtasan mo at ng mga mahal mo sa buhay, hindi ba? May kilala ba kayong may parehong karanasan sa kwentong ito ni Primo? Share niyo naman sa comment section para mabasa namin. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, samahan niyo na rin ng pag-like at pag-share ng videong ito. Hanggang sa susunod mga kakwentong takip silim, maraming salamat po.